Mga kapatid, mga minamahal, nagkapatuloy tayo sa ating pagtalakay patungkol po sa katotohanan na ang Panginoon nating Diyos, ay talagang mayroong pong dakilang plano sa ating lahat. Ano man ang pinagdadaanan mo, don't ever doubt and entertain the doubt na nilalagay ng demonyo sa puso mo na hanggang diyan ka na lang, na wala ka namang pag-asa, wala ka namang magagawa. That is a lie. That is fake news. Sapagat ang ating po nakikita po sa ating pag-aaral na po, you and I can trust God for greater things. And this year, as you continue to trust God for greater things, ang Panginoon hindi Kanya bibiguin. Praise the Lord. At nakita natin na unang bagay pala, sabi po, ay kailangan ay mag-focus ka sa kayang gawin ng Diyos. Huwag kang ma-focus sa sitwasyon mo. Huwag kang ma-focus sa problema mo. Huwag kang ma-focus sa limitation mo. Pag yan ang pinukusan mo, mababaon ka. Rise above it and look at what God can possibly do, because the Bible says He is able to do exceedingly, abundantly, beyond what you can ever ask or think. Hallelujah. Even the doctors who tell us na tayo ay tinaningan ng buhay, na ikaw ay nagpunta sa doktor at nalaman mo, 10 taon na lang ang itatagal mo sa mundong ibabaw. Okay, 10 buwan na lamang. Rise above it, because you and I ay merong Diyos na kayang gumawa ng himala. Kinahila doon, amen? At natutunan natin yan last Sunday, maging sa testimony ni Attorney Nenet, ang Dean ng College of Law ng BSU, as she delivers to us, na huwag kang madaling mabulag dahil sa problema at sitwasyon mo. Kailangan yung mata mo ay mulat na mulat sa kayang gawin ng Panginoon. At kita rin natin na importante po na talagang focus ka sa kayang gawin ng Panginoon. Today, we shall focus on the second point. What is that? The presence of God. The power of the presence of God for greater things in our lives. Sa mga dakilang bagay na inihanda ng Panginoon sa atin, importante, you acknowledge the presence of God. Everybody say, presence of God. Pakilakasan po, presence of God. Kaya sabi ng Panginoon, wherever 2 or 3 are gathered in my name, I am there. When the Lord is present, miracle happen. Hallelujah. At ang sabi ng Biblia sa John chapter 1 verse 12, pag ikaw ay hindi lamang naniwala, kundi tinanggap mo si Jesus, siya ay sa puso mo. Hallelujah. So kaya tayo ay the only Christian country, pero the most corrupt country in the whole world. If not the most corrupt, one of the most corrupt country in the whole world. Bakit? Kasi cognitive lang yung ating Christianity. Naniniwala lang tayo kay Jesus, pero ang kailangan, sabi diyan, receive Him. Not just believe in His name. So tayong Pinoy, we believe in the name of Jesus. Pero hindi yun sapat. Kailangan receive Him. When you receive Jesus, the presence of God is in you. Hallelujah! Praise God. The presence of God is in you. Kaya sabi ng Colossians 1:27, isang malaking misteryo na ang Diyos na may likha ng langit at lupa, hindi kayang i-contain ng mundo, ay nagpas siyang ma-contain sa puso mo at sa puso ko. Isn't that amazing? The God is in our heart. Pumalakpak nga ang lahat na nagpapasalamat dyan. The Bible tells us that not even the world, now a temple can contain God. But this God became a man, and He died on the cross for your sin and for my sin. He was buried, but He resurrected from the dead. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, na siya'y mabuhay na magbuli, siya'y kumatok sa puso mo. Meron tayong kapatid, Sister Ami Kashiwabara. Liaban Kashiwabara. Is Ami here? Nandito ba Sister Ami? Ewan ko kung narito Sister Ami, Liaban Kashiwabara. Ayun, pakita yung Sister Ami. Ayan. Palapakan natin ng Panginoon sa buhay po niya. Praise God. Amen. Salamat Sister Ami. Sister Ami po ay kapangasawa ng Hapon. At ang Hapon na ito, ang mga Japanese ay Buddhist, pero ngayon hindi na sila rin natapit po sa Buddhism. Sila po ay atheist na they don't believe God. At ini-introduce ni Ami sa kanyang husband ang Diyos. At sabi ng Japanese, sino ang Diyos? Ako ang Diyos. Ako nagbibigay ng pagkain. Ako ang nagbibigay ng nagpuprovide. Ako ang Diyos. At sabi niya, hindi. Saan galing ang lakas mo? Sabi ng Japanese, ako ang Diyos. I don't believe in God. Yun po. Pero patuloy nagpapatuto si Sister Ami. Kasi dumating ang araw na siya po yung asawa niya ay nagkasakit, diabetes. At sobrang taas. At ang sabi ng doktor, mahirap na siyang gumaling. Kaya kailangan na siya na manatili sa ospital. Pero sabi niya, uwi ako at doon na lang ako turukan ng misis ko ng insulin. At habang si Sister Ami ang nagtsatsaga magtuturok ng insulin sa kanya mister, sinasabi niya, bago ko iturok to sa iyo, mag-pray muna tayo kay Jesus.
Sabi niya, si Jesus, di ba namatayan? Di ba namatayan? Di ba namatay si Jesus? Tama ko ba? Namatay. At sabi namin, oo, namatay. Pero nabuhay na magmuli. Wala bang palakpak sa Panginoon sa bagay na yan? Kaya even the doctor tells you and me na wala nang kagalingan, sobrang extreme na ang iyong but Jesus can do miracle. How many of you believe that? How many of you believe that? Can you hear another amen? And she declared that to her unbelieving, as in atheist husband. Ano po? Alam niyo po, walang nagawa yung husband niya. O sige, pray ka kay Jesus mo, tapos tuturok niya. Pag tuturok niya uli, pray muna tayo kay Jesus. Pinayaan, in-accommodate lang ng husband niya Japanese ang kapatid natin, Sister Ami. Lo and behold, nang sila bumalis na doktor, sabi ng doktor, anyari. Hello? Anyari. Anong ginawa mo? Bakit normal na ang sugar mo? Nandyan ba kayo? Nandyan ba kayo? Nandyan ba kayo? Our God is the God of miracles. And because of that, this Japanese came to know Jesus Christ because she experienced how your Jesus and my Jesus, who knocks at the door of our hearts, can do miracle. Hallelujah. At sabi nga niya, ngayon mas madalas pang magbasa ng Bible ang mister niya kaysa sa kanya. Hallelujah. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Glory to God. God is the God of miracle. So huwag kang tumingin doon sa nangyayari sa iyo. You have to believe that this God is not only with you, but He is in you. Colossians 1:27, ano po? And that's why He can lead you to miracle. Kaya lang madali kang mabulag sa mga problema mo. Wag. Always acknowledge the presence of the Lord in your life. Mga kapatid, mga minamahal, may the Holy Spirit speak to our hearts. In the Bible, when we go to the Old Testament, makikita po natin dyan, ano po, si Enoch, he walked with God. And sabi po, he walked with God. Pero tayo, hindi lang with God. Tayo, God is in us. Alam mo ba kayo? Nung unang Pasko, Jesus' name was, the famous name of Jesus was Emmanuel. Ibig sabihin, God with us. Pero ngayon, hindi lamang po yun. Sa Colossians 1:27, God in us, our hope of glory. Hallelujah. And that's why very significant po ang pangalan ng ating community, Hope of Glory, because we declare and we proclaim that the God who created the heavens and the earth did not only resurrect from the dead, but He came into our hearts. And because of that, you must always acknowledge His presence. Hallelujah. Are there times in your life that you don't feel the presence of God? Come on, magtapatan tayo. Di ba? Even though we know in the Bible that the promise of the Lord, I will never ever leave you nor forsake you. Hebrew 13:5b. I will never ever leave you nor forsake you. But sometimes, we don't seem to feel the presence of God. Parang hindi natin maramdaman presence. Sino nakakaranas ng gano'n? Nandiyan ba kayo? Ha? Sino nakakaranas ng gano'n? Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, dumadami na ang anes. Ano po? Cognitively, we know what the Bible says, that He will never leave us nor forsake us. And we must claim that. But sometimes, deep within us, parang we feel we don't experience Him. We don't feel Him. Ano po? Alam niyo po, when that happens to you, that's the importance of worship. Everybody say worship. When you worship God, when you worship the Lord Jesus Christ, you feel the presence of God. Hallelujah. That's the importance of talking about the goodness of God. When you begin to talk about Jesus, then you will feel the presence of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mga kapatid, as you begin to talk about Jesus, the more you will feel His very presence. Hallelujah. Kasi Satan po, binubulag tayo. Kasi sometimes you don't feel the presence of God kasi nangingibabaw yung iyong emotional struggle, nangingibabaw yung mental struggle mo, nangingibabaw yung physical weakness mo, nangingibabaw yung mga problema mo economically, pero dapat mangibabaw yung katotohanan na mabait ang Diyos. Talk about the goodness of God. Talk about Jesus. And as the more you talk about, kaya po, isa sa mga Hebrew word ng praise ay yada, which means narrating. Everybody say narrating. Yun ang gawin mo laman ng usapan, yung kabutihan ni God.
Huwag yung problema mo, huwag yung sakit mo, huwag yung kawalan mo ng pera, huwag yung panghihina mo. Talk about Jesus and His goodness in your life. And I tell you, you will feel the presence of God because that is the reality. Because the Lord is in our heart. Sino dito ang tinatahanan ng Panginoong Jesus? Pwede mo malakpak ang mga tinatahanan ng Panginoon? We are studying the life of Joseph today. And in the life of Joseph, makita natin po, ay talagang yung presence of God, very powerful sa buhay ni Joseph. But again, let me tell you, mas powerful sa iyo at sa akin kasi kay Joseph, kasama niya lang ang Diyos. Pero kayo, nasa inyo ang Diyos. Kayo at ako, nasa atin ang Panginoon. Kaya, tandaan natin, sabi ng Hebrew chapter 11, mapapalad yung mga men and women of faith at meron silang corona. Pero, sigaw kayo malakas pero, hindi yun ang lahat ng kwento. Merong mas matinding kwento na yung katotohanan na ang Panginoon ay sumama sa mga men and women of faith sa gitna ng mga problema dinaanan, pero may mas matindi. Ano po ang mas matindi? Darating ang araw na ang Diyos na ito'y mananahan sa puso ng tao. Hallelujah. At tayo yun. Hallelujah. Kaya mga kapatid, mga minamahal, we can see the benefits of the presence of the Lord today in the life of Joseph. And I would like you to understand na doble at triple ang epekto nito sa iyo at sa akin. Bakit? Because God is in us. In the time of the Old Testament, God was with them. And one of these experiences, the people who experienced that, I see Joseph. Look at verse 1, verse 2. The Lord was with Joseph, kaya siya ay nag-prosper. Mga kapatid, when you walk in the presence of God, when you practice, when you talk about Jesus and practice the presence of God, you will prosper even in the most unlikely places, even in the most unlikely situation. Hallelujah. That's what happened to Joseph. Alam natin si Joseph ay tinapon ng kanyang mga kapatid, ibinenta sa mga Ismaelita, at pagkaraan ay nabili ni Potiphar at napunta sa isang mga lugar na unlikely for him to prosper. Imposible sa kanya. At in fact, naging alipin siya. In fact, binenta siya na parang nilalako sa palengke. It was already impossible for Joseph to prosper. And verse 1 and verse 2 tells us na sa kabila nito, na Joseph been taken down to Egypt. Yung masama siya ng mga Ismaelita, problema na yun, sapagat that is an unlikely situation. Tapos, dinala pa siya sa Egypt, lalo siyang imposibleng ma-prosper. Binili siya ng opisyal ng Pero. The captain of the guard bought him from the Ishmaelites. I would like you to see this verse. This verse tells us that Joseph was in a place where it was impossible for him to prosper. And yet, look at verse 2. Ang sabi ng verse 2, because the Lord was with Joseph, so that he, nangyari? When you and I practice the presence of God, you and I will experience prosperity. Pero nangyayari, we allow Satan to blind us. We allow our emotion to overtake yung ating pananampalataya. We allow our economic situation na panghinain ang ating mga tuhod at ang ating mga loob. Rise above it because God is in you, ladies and gentlemen. And because God is in you, you will prosper. Hallelujah. Tulad ng buhay po ni Joseph. He prospered even in the most unlikely situation ng iyong buhay. Dumarating ba sa buhay mo, kapatid, na parang iniisip mo, kailan kaya ako pagpapalain? Kailan kaya ako makakaangat sa buhay? Kailan kaya ako ipa-prosper? Kapatid, ang sabi ng Romans 8:32, hindi na nga niya pinagkait si Jesus, binigay niya, kaya hindi niya pagkakait sa iyo ang lahat ng bagay. Kaya lang, you and I are not able to practice the presence of God. He who did not spare His own Son, but gave Him up for all of us, how will He not, along with Him, give us all things?
Wait, I missed one word. Graciously give all things. Kaya hindi nagiging reality sa atin yung prosperity because we fail to acknowledge the presence of the Lord. Hallelujah. But when you always talk about the goodness of God, when you always talk about Jesus, hallelujah, the blessing na nakapangalan sa iyo na di-deliver ng mga anghel. Sino dito ang gusto na ang lalamove ng langit ay kumakatok sa bahay mo ngayon at daladala ang mga pagpapala dahil kinikilala mo na nasa iyo at kasama mo ang Panginoon at hindi ka mag-aatubiling palakpakan lagi. Hindi ka mag-aatubiling purihin siya. Hindi ka mag-aatubiling luwalatiin siya. At maging laman siya ng salit ng bibig at ng usap-usapan sa buhay mo. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Kaya po, sabi ng Matthew 6:33, napakaliwanag. Ano sabi ng Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God, and all of these things shall be added unto you. Walang problema. Yung pagdadagdag ng mga kailangan mo, idadagdag yun. Kaya lang, unahin mo siya. Seek first His kingdom. Unahin mo siya. Kaya tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ito'y maliwanag sa lahat sa atin. Ano po? Marami tayong mga kapatid sa Panginoon na naintindihan po ang missional life na ating tinuro for 1 year. At ngayon ang stronger for mission. Ano po? That everything else is anchored on the mission. Just like a military man who has been given the mission, kaya everything is provided. Sa pag-aaral pa lang sa Philippine Military Academy, provided na lahat. At paglabas niya ng academy, may sweldo siya. Hindi siya intindihin ang supply sa kanyang mga anak. Why? Because he dedicated his life. Or I should also say, she as a military man. Sapagkat ngayon, kami naroon sa PMA at nagulat kami, ay napakarami ng babae na gumagraduate at mas honor pa yung babae kaysa sa lalaki. Mabuhay ang kababaihan. Ba, wala kabuhay-buhay ah. Mabuhay ang kababaihan. Kaya, at matindi naman, sabi ng asawa ko, siguro, mas magaan ang training sa babae, no? Sumagot yung lalaki. Sabi niya, hindi po. Pareho lang po. Sadyang magaling lang po sila kaysa sa amin. Kaya napakagaling naman ng lalaki. Napaka-humble. Mabuhay ang kalalakihan. Patalo ba tayo, BKK? Ano yun? Mga kapatid, mga minamahal, may the Holy Spirit speak to our hearts. Practice the presence of God because there is prosperity even in unlikely situation. Di ba? Kapag tayo na sitwasyong problemado, we talk about the problem too much. We talk about our limitation too much. Instead of talking about Jesus, instead of talking the miracle of the Lord, talk about the Lord, talk about Him. Hallelujah. And prosperity will come into your life. At ang sabi ng Matthew 6:33, unahin mo siya. Idadagdag na lang niya ang lahat ng kailangan mo. Mga kapatid, mga minamahal, kaya meron tayong missional life, at least in the following area. Number 1, sa ating residences, kung saan ka nakatira. Kaya we thank God sapagkat meron tayong mga midweek house churches, ano po, ngayon, sa mga subdivision. So mga magkakapitbahay, nagsasama-sama, tapos nag-aakay ng kapitbahay sa Panginoon. O kaya naman, kung wala tayong malaki-laking lugar, kahit isang bahay na maliit, 2-3 pamilya nagsama-sama, joint smart family. At yung mga kamag-anak later on ay maakay sa Panginoon. And as we seek His kingdom, first, He will simply add everything we need. Pangalawa, sa ating workplace, sa ating campus or school, ano po, naghahanap tayo doon ng ating mga pwedeng i-reach out na high five na gusto nating masira ng gift of life. At i-assure mo yung naghahanap na kay Lord. At yung tumanggap sa Panginoon, ino-nurture mo. At pagkaraan mong in-nurture, tutulungan mo na makadalo sa EBB. Meron tayong EBB ngayong Holy Week at this week, ano po, Encounter Breakthrough, ano po. At upang maging bahagi siya ng COD, and later on, at kasabay nito, maging kasama sa Celebration for God. Kagaya nito, Worship for God, Celebration for God. Pangatlo, mga kapatid natin, ngayon po ay si Jezreel Crisostomo, Answered Prayer, ay pupunta na po ng UK. Nato ba si Jezreel? Ayun, si Jezreel. Pwede ba tumayo si Jezreel? Praise God. Palapakan natin ang Panginoon sa buhay ni Jezreel. Thank you, Jezreel. Mamaya pagpe-pray po natin siya. He's going to Europe now. Of course, si Ami will fly back sa Japan. And then si Ami, narito ba si Ami? Anak ni Ate... Abi.
Abby, yan. Si Abby. Nandito ba si Abby? At saka, ayan, yung anak ni ate, si Abby. Nandito ba si Abby? Ala, nasa si Abby? Ha? Nasaan? Ate baby, nasa saan mo tinago si Abby? Ay, Abby, tayo kang anak. Ayan, palapakan natin ang Panginoon sa buhay ni Abby. Praise God. Thank you, mga bagong bayani natin, mga OFW. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Ano po? Sapagkat yung ating mga OFW, hindi lang dinadala ng Panginoon sa abroad para maghanap buhay, kundi para doon ay mag-reach out sa mga wala pang pagkakilala sa Panginoon. Tapos, i-present natin ang gift of life. Assure natin kay Kristo. Tapos yung tatanggap, yung ino-nurture mo. Tapos yung ma-nurture mo, tipunin mo sa yung quarter o sa iyong bahay o sa restaurant o sa kapihan para doon magkaroon kayo ng smart family. Yan tinatawag nating OFW Tent Maker Missionary. Yan po yung isabihin ng seek ye first the kingdom of God and all of these things shall be added unto you. We thank God. So si Jezreel, sabi ko nga, kahapon na amin siyang pinag-pray, ay pagtungo niya doon sa UK, hindi lang siya magpapakayaman sa UK. Hallelujah, praise the Lord. Kung hindi dala-dala niya ang misyon na binigay sa kanya ng Panginoon. Wherever you are a tent maker missionary. Wherever you are, whatever campus you are in, you are God's missionary in your campus. And as you seek first His kingdom and share Jesus to the people around you, ang pangako, prosperity. Everybody shout and say prosperity. Even in the most unlikely situation, because the Lord is in you, He will prosper you. Hindi lang po yun. Look at what happened to Joseph. Hindi lang po siya nag-prosper. Nagsucceed din si Joseph. Look at the verse 3, 4, and following. Ano po? Sabi diyan, nakita ng mismong amo niya who was actually hostile to Jews. They were hostile to the Jews. Ano po? Kaya alipin lang nila pagdating doon. Hindi sikat ang Hudyo. So they were in a place, not only na unlikely place, but a place where people are hostile against them. But look at what happened. Ano po? Even the most hostile person, hallelujah, praise God, cannot deny that there is something in Joseph that he could not explain. And he was the one who said that the God of Joseph was with him. Hallelujah. Meron ba mga tao sa buhay mo ngayon na minamaliit ka? Meron ba mga tao sa buhay mo na talagang ikaw ay inaapi? Ano po? Aba kapatid, tandaan mo, kahit merong mga hostile na tao sa paligid mo, as you practice the presence of the Lord, He can not only prosper you, but He can give you success. Sino dito ang gustong tagumpay? Magsabi ng amen. So huwag kang matakot sa mga taong nang bubuli sa iyo. Huwag kang matakot sa mga taong nagmamaliit sa iyo. Huwag kang matakot sa mga tao na ikaw ay iniinsulto. Sapagkat ang iyong tagapagtanggol ay ang Panginoong Diyos na may likha ng langit at ng lupa at siya ngayon ay nananahan sa puso natin. Siya ngayon ay nananahan sa puso natin. Not because we join a religion, no, but because we surrender our lives to Him and invite Him to come into our lives and we have a living relationship with Him. Hallelujah, praise God. He will not only prosper you, He will also give you success. In fact, nadamay pa yung mga tao sa paligid niya. Hallelujah, praise God. Mga kapatid, si Jonah, nang tumatakas sa misyon ng Panginoon sa kanya, napahamak yung mga kasama niya. Pero pag ikaw ay patuloy na nagtulak ng misyon ng Panginoon na mag-akay ng kaluluwa sa Panginoon, sa halip na madamay sa kapahamakan, madadamay sila sa tagumpay ng buhay mo. Hallelujah! Pumalakpak nga ang lahat na nag-amen. Mga kapatid, mga minamahal, this is not just true in the life of Joseph. This is true to everyone who will practice the presence of God. Hallelujah. And when you practice the presence of God, ladies and gentlemen, success will be upon you. Look at what happened to Joseph. The hostile officers ng king,
ng guard, hindi lang naging mabait kay Joseph. He could not deny that God was with Joseph. Therefore, pinagkatiwalaan. Pati ari-arian pinagkatiwala. Grabe. Ganun ang Panginoon. Nandiyan ho ba kayo? Ganun ang Panginoon pag nagbigay ng tagumpay. Ibibigay sa iyo ng walang kahirap-hirap ang mga tagumpay ng buhay. Kapatid, marami po sa atin talagang pilit na pilit para magtagumpay. Talagang trying hard para magtagumpay. Pero i-acknowledge mo na lagi ang presence ni God. I-acknowledge mo na lagi kasama mo ang Panginoon. I-enjoy mo lang lagi ang Panginoon nasa puso mo araw-araw. Magugulat ka. Walang kahirap-hirap. Bubukas ang mga pintuan ng pagkakataon. Hallelujah. Bubukas ang mga pintuan ng pagtatagumpay. Glory to God. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Sabi nga ni Sister Ami sa kanyang asawa, ikaw nga ay nagkahanap buhay, pero yung lakas mo galing sa Diyos. At nakita mo kung paano kumilos ang Diyos dahil dinideclare ng kanyang anak na si Ami ang presensya ng Diyos sa kanyang marriage, doon sa kanyang bahay. Hallelujah, praise the Lord. Mga kapatid, are you declaring the presence of God? Lalo na in the midst of problem, in the midst of trouble, lalo na kapag kami mga taong hostile sa iyo. Kapatid, even if there are people who are hostile to you, just like Joseph, his own brothers sold him. His own brother tried to kill him. And yet, he was never stopped from succeeding. Hallelujah. And not just succeeding greatly. Kanina sabi ko, sino gusto magtagumpay? Pumalak pa kayo. Ngayon, sino ang gusto ng succeeding success? Sobrang tagumpay ng buhay. Para sa iyo at sa iyo mga anak. At anong sikreto? Practice the presence of God. Acknowledge that God is with you. Who can be against you? God is with me. Who can be against me? Kaya may mga tao nagpo-pull down sa iyo. Don't worry. Last Monday, guest namin sa Family Matters broadcast namin, 9:30 to 11 a.m. every Monday. Si Sister Miss Andal. Sister Arlene. Maylin na nadidinig ko. Kaya ko mali. Arlene Andal. Siya po ay pinersecute ng kanyang boss. At nasuspindi ba siya? Pero sa kanyang devotion, the Lord assures her na si Arlene, God was with her. And she cling on to that. At siya nag-declare that God was with her. Kaya po eventually, lumabas na wala siyang kasalanan. At eventually, nagkaroon ng reorganization. Ngayon, ang nangyari, yung boss niya na umaapi sa kanya, under na sa kanya. Siya na ang boss ng dati niyang boss. Ganon kumilos ang Panginoon. Ganon nagbibigay ng tagumpay ang Panginoon. Praise God. Bukas po, ang guest naman namin ay, ang aming topic ay Women in Business. At siya nga pala, ang asawa ko na po ang kasama ko pag Monday. Praise the Lord. Dati po ay once a week, once a month po siya. Nung siya po'y nadinig po na nakasama ko, ay pag-uwi ko, sa maraming magandang feedback, sabi ko sa kanya, darling, hindi ka na once a month, hindi ka na minsan, twice ka na. Tuwan-tuwa siya. Kaya lang twice a year ako. Pero ngayon hindi na. Every Monday, siya na po ang kasama ko sa Family Matters. Habang nagpapagaling ang Kuya Willie. So please join us tomorrow. 9:30 to 11 sa Family Matters, and we will have Sister Auring de Leon para po maging amin po ma-interview. Mga kapatid, mga minamahal, ganun po nagbibigay ng tagumpay. Nag-worry ka ba sa anak mo? Nag-worry ka ba sa iyong career? God can easily give you success beyond your imagination, but you must acknowledge the presence of God. You must never forget that the Lord is with you. That even if there are hostile people against you, don't worry. God will take care of them. And even turn the situation para yung mga hostile, sila pa ang magbibigay sa iyo ng pagkapala. Tulad na nangyari kay Joseph, si Potiphar, siya pa ang nagbigay ng pabor. Glory to God. Ganun, naghihimala ang Panginoon. Sino ang gusto ng tagumpay sa buhay? Sumigaw ng amen? Huwag mong pilitin. Huwag mong pilitin ng tagumpay. Unahin mo ang presence ng Panginoon.
At sabi na po, wherever two or three are gathered in my name, I am there. Kaya pag may gawain tayo, daluhan mo because God is there. Hallelujah. When you gather your family, God is there. Hallelujah. And as you continue to acknowledge the Lord, wow, you will see. Hindi kailangan pilitin ang mga bagay-bagay. Things will fall into their proper places. And you yourself will be surprised because great success will be upon you and your own family. Glory to God. Pangatlo at panghuli, nakita natin sa gitna ng tagumpay ni Joseph, ang sabi diyan, matipuno si Joseph at magandang lalaki. Sabi nga ni Pastor Art, ano ibig sabihin daw noon? Ano po? Now, Joseph was well-built and handsome. Ano raw ibig sabihin? Titigan lang daw natin si Pastor Art. Yun ang ibig sabihin noon. Ano? So, ibig sabihin ay talagang gwapo siya. Ano po? At dahil siya ay natagumpay, pinagpapala ng Panginoon, anong lumabas ang kagwapuhan niya? Ano po? Kaya nangyari, pati yung wife ng kanyang amo, nagkagusto sa kanya. At birin nyo, gabi-gabi, sabi, sipingan mo ako. Grabe po yun. Ano po? Yung tumanggi ng isa, wow. Yung tumanggi ng pangalawa, ay, matindi na yun. Talagang gabi-gabi. Pero ang sabi niya, I cannot. Sabi po niya, verse 7, 8, ano po? Hindi ko kayang gawin ito laban sa aking Diyos at laban sa aking amo. Verse 7, 8, 9, 10, ano po? Yan po makikita natin po yan. Ano po? Sabi niya, lie with me. Ano po? And then verse 9, ano po? Ang sabi ng verse 9, ano po? No one is greater in this house than I am. Sabi po ni Joseph, my master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. Look at the word of Joseph. How then could I do such a wicked thing and sin against God? You know how to avoid temptation? Huh? To avoid temptation, always bear in your mind, God is in you. How can you afford to do sinful act na alam mo nakatingin sa iyo ang Panginoon? You cannot. And that's actually what Joseph did. He practiced the presence of God, kaya narito ang magandang babae, at hindi lang magandang babae. Ano po? Kundi woman of power. Ano po? At talagang, siyempre, ang sarap mapakiramdam noon na yung amo niya nagkagusto sa kanya. Pero kita po ninyo, he did not allow his own gratification to lead him to sin. Protection, not just prosperity, not just success, but also protection. Hallelujah! Even from the snare of self-gratification. Mga kapatid, mga minamahal, marami po mga tao bumabaksak sa gitna ng tagumpay dahil nalilimutan nila na ang Panginoon ang siyang sandigan. I would like to call on my wife to share her heart to you on this matter, that we can only be protected by the presence of God that is already in our heart. Yes, wow. Totoo po yun, I remember, I had the greatest temptation in my life. Alam niyo ho, ang kaaway, alam na alam niya kailan ka tutuksuhin. Kapag gustong-gusto mo na maglingkod sa Panginoon, that's the time. Ang daming temptation. Aagawin ka na katakot-takot na temptation. May it be the lust of the flesh. Yung masarap sa pakiramdam. The temptation of sex, homosexuality, fornication, adultery. I remember, nagkaroon po ako ng temptation. Alam niyo ang temptation, sabi nga gano'n, yung isip natin, yung ibon, hindi natin maring, hindi natin siya ma-avoid na lumipad-lipad sa ulo mo, sa isip mo. Pero, you can stop him na maggawa ng pugad sa ulo mo. Ganun din ang temptation. When I had that temptation, you know what I did?
And this is the most effective way, to fight temptation, Not just to pray. I need to really kneel down and shout, Lord, I need you. I want you more than anything, more than anyone. Mas nais kita. And we need to declare that. Every time it will pass by sa isip ko, I just kneel down, Lord, help me, protect me. Alam nyo, totoo po yun, when, sabi ng gano'n, when ang sabi ng Panginoon, flee! Flee! Tamo si Joseph. Anong ginawa ni Joseph? Tumakbo! And temptations are everywhere. Lalo na ngayon. Isang click mo lang. And millions of pornographic, website available. But you know what? Please, mga kapatid, meron kaming counselee, yung bata, UP student, dinimanda. Alam mo kung bakit? Kapapanood niya, bata pa lang pala siya, sa pornographic website, pornographic games. Bata pa lang siya, ang laro niya, you know what? Pornographic games. Mga kapatid, please protect our children. Protect yourself. Let's protect ourselves. Never open ungodly websites. Isang tingin lang naman yan. Minsan lang. When I was a teenager, I also enjoyed, impure thoughts. Kaya, laging ko tinatandaan, watch your thoughts. Kasi, what you enter in here, you will feel it. Ang demonyo po, hindi nakakatakot. Ino-offer niya po yung sarili niya parang masarap. Pero ibubulid ka nito sa kapahamakan. Kaya mga kapatid, huwag mo nang pahirapan pang sarili mo. Say no. Flee. Just like Joseph. At kalooban ng Panginoon ng protection mo. And then come to God, Lord, please protect me. I want more of you. Sing songs. Recite psalms. Read the Bible. Aloud. Pray aloud. Huwag lang sa isip, talagang pray. Wrestle in prayer. Hindi pwede, Lord. Hindi, talagang you wrestle. And then flee. Sisirain itong buhay mo. The lust of the flesh, the pride of life. Kapag ka nararamdaman mo na, itong tukso, you will be like God, sabi ng demonyo, kay Eva at Adan. You will be like God. Wow! I will be like God. The temptations of the pride of life, the lust of the flesh, the lust of the eyes, worldly things. Kaya sabi po sa 1 Timothy, chapter 6, verse 11, ang sabi dito, ingatan natin. The love of money. 1 Timothy, but you, man of God, flee from all of this. Pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Alam niyo ho, sabi, the love of money is the root of all evil. Ang sabi po dito sa 1 Timothy 6:10 pala. Sabi sa 6:10, for the love of money is the root of all kinds of evil. Kaya alam niyo ho, yung tithing, it will heal us. Heal us, Papagalingin tayo nito sa pagkapit sa pera. Alam niyo ho, alam ng Panginoon,
I have that tendency. Kaya inutusan niya ako, ibigay mo yung 1 taong mong salary. Just like Mary. I struggle. What? 1 buong taong ko salary? But you know what? Sabi ko sa asa ko pa, parang may pinagagawa si Lord. Sabi niya, let's ask God's confirmation. And the Lord confirmed it. But you know, that was the best decision I ever did in my life. Obeying Him. When I obeyed Him, alam niyo ho, na nawakasan ang gahapos ng pagmamahal ko sa pera. Nung natanggal ang pagmamahal ko sa pera, doon niya ako binigyan ng pera. Amazing! Doon ako nagkaroon ng property na hindi ko inakala na magkakaroon ako. Why? Sabi ng Lord, ready ka na. Ready ka na sa pagpapala. Why? Tapos na. Tapos ka na nakapasa ka na. And every day, there is a temptation. But, mga kapatid, train yourself. Sabi, train yourself to be godly. Train yourself to be righteous, And the best way to do that, enjoy. Enjoy God in your life. Be content. The love of money is the root of all evil, but, sabi ng Panginoon, I am with you. I will never leave you. I will never forsake you. So never, be content with what you have. And enjoy God's presence. The antidote to all temptations, practice the power of His presence. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you very much. Sana po. Sa John 10:10, ang sabi po dyan ay naparito ang Panginoon para bigyan tayo ng buhay at kasaganaan ito. Pero ang demonyo naparito para tayo patayin, para magwasak, para magnakaw. Alam ng Panginoon na design sa atin, alam ng demonyo na ang design ng Diyos ay to prosper and to give us success. Kaya doon tayo tinitira sa pangatlo. Yung protection na yon, umaalis ka sa protection ng Panginoon. Kaya winawasak ka ng demonyo para hindi mo ma-enjoy yung prosperity and success. Oh, may the Lord awaken us. Hallelujah. May the Lord awaken us. Kailangan maging mula tayo sa mga pakanan ng demonyo. Para rin sa Pilipinas, kailangan maging mula tayo. Si Mr. Kibuloy ay dapat humarap sa Senado. Tulad ng sino mang pinapatawag ng Senado para magpaliwanag sa akusasyon sa kanya. Huwag tayong padadaya sa mga propaganda. Ang mga hearing ng Kongreso para makagawa ng tamang batas ay marapat lamang. At ito ay dapat hindi palakasan. Ang mga senador hindi dapat dahil kaibigan i-exempted sa rules. This is wrong. We need to be awakened. Dapat tayo maging mula. Dapat ang mga senador natin, Kongreso, gumawa ng hearing na yung bumangga doon sa nagmumotor, sumampa sa Skyway. Yung binangga, ikinulong. Kasi yung batas ngayon, ganun. Kahit wala kang kasalanan, ikukulong ka kung may mapapahamak sa sasakyan mo. Maliwanag na wala, ikinulong pa rin. Dapat magkaroon din ng hearing tungkol doon para gumawa ng nararapat na batas. Ibig ko sabihin mga kapatid, kailangan maging mula tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Hindi lang sa spiritual na bagay, pati sa mga socio-political issues, so that we can be protected from the lies of the enemy, from the lies of Satan, from the lies of the politician, from the propaganda of the many politicians today. Kaya ang tayo mga Pilipino, panay ang boto natin sa hindi karapat-dapat at tayo nagsisisi, huli na pag nagkataon. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to us. God's protection is upon us because He is in us. And therefore, we should not be hindi tayo dapat madaling madaya. Hindi tayo dapat madaling maloko. Can you hear other amen? Para hindi tayo mawasak, hindi tayo mapagsamantalahan ng kaaway. Mga kapatid, mga minamahal, the power of the presence of God is upon you because He is in you. Alam po ninyo, in my closing verse, sa Galatians 5:16,
Galatians 5:16. Ang sabi diyan, so I say, walk in the Spirit, and you will not gratify the desire of the flesh. Alam nyo, ang focus dito ng maraming Bible teacher ay ito, yung second part. You will not gratify the desires of your flesh. Kaya ikaw, talikuran mo ang mga laman, ang laman ng gawa ng laman, talikuran mo, ihinto mo na. Self-effort yun. Ang emphasis dyan, yung verse 16. Ano sa unang bahagi? Ano sabi ng unang bahagi? So I say, and in Greek, ano po, that is, kai, which means that is, when you walk by the Spirit, that means you will be able to overcome the tendency to gratify your own flesh. Mga kapatid, may the Lord speak to our heart. Now that Jesus in your heart, maging yung paglakad sa katuwiran, hindi mo sariling gawa. Ang pokosan mo, lumakad ka sa kapangyarihan ng Espiritu Santo dahil si Jesus ay nasa puso mo. Can you hear that? Amen? Kaya, sabi kailangan ay nakapokus tayo kay Kristo. Nakapokus tayo sa banal na Espiritu. Kaya, alam nyo, sabi ng Bible, mag-awitan kayo sa Panginoon. Sing songs unto the Lord. Hallelujah. Awit kayo sa Panginoon. Yung sabihin, pagka ang puso natin ay nakapokus sa Panginoon, hallelujah, praise God, we have the protection of the Lord. Si David, sa gitna ng kanyang trying moments, naisulat niya ang Psalm 23. Ano sabi ng Psalm 23? Ano po? The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me to lie down in green pasture. He leadeth me beside quiet water. He restored my soul. He guides me in the path of righteousness for His name's sake. Yeah? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Why? Why? Bakit daw po? Even though I walk through the valley, I will fear no evil. For you are? You are? Sa atin, ano na? With me lang ba? You are? Come on, you are? And the more we should not be afraid from the attacks of the enemy. Si Pastor TJ, I asked him to sing his latest composition on Psalm 23 so that you and I will continue to walk in the presence of the Lord. May the Lord speak to your heart and to my heart through this song and reminds us of the message that we have received. Practice the presence of God, and prosperity will come even in the most unlikely situation. Success will come even when there are hostile people around you. And protection is available to you against your own self-gratification because you shall overcome as you walk by the Spirit. Just like David, as a king, he had everything, but he lost it sa isang iglap. And then he realized that he need to walk with the Lord. Hallelujah. And this God decided to come into this world and come into our hearts, and now He is inviting us. Walk with me. Walk with me. Acknowledge me in your life. Hallelujah. Let's listen to this latest song of hope music by TJ Milan.